Sa isang sulok ng Portugal na napapalibutan ng ubasan, matatagpuan ang nakalimutang labi ng pamilyang minsang nagsikap. Ang pamilyang Mata, masagana at kilala, ay mapagmalaking may-ari ng marangyang lupain at gumawa ng pinakamainam na alak sa rehiyon. Ang pamilyang binubuo ng 5, isang ina, isang ama at 3 anak, 2 babae at 1 lalaki, ang nagtayo ng bahay noong 1873. Habang lumilipas ang henerasyon, buong pagmamahal nilang ipinasa ang pamana at hanapbuhay, kaya lalong lumago ang yaman at pangalan nila. Pagsapit ng bagong milenyo, misteryosong nawala ang pamilya Mata, pinaniniwalang lumipat sa Alemanya. Ang biglaan nilang alis ay nag-iwan ng maraming tanong na di nasagot. Anong kakaibang pangyayari ang nagtulak sa pamilya Mata na lisanin ang tahanang Minana sa mga ninuno nila? Anong lihim ang itinatago ng mga pader ng dating maranyang tahanang ito? Habang iniikot namin ang inabandonong bahay ng pamilya Mata, natuklasan namin ang isang lihim na silid na nagbigay ng mga pahiwatig tungkol sa kanilang nakaraan. At habang nag-iikot kami, may ginawa kaming isang bagay na talagang nakakabaliw na posible lang gawin sa bansang Portugal. Bro, ang bango talaga, alam ko. Oo, alam ko ang bango talaga. Maligayang pagdating sa misteryo ng Mata Mansion. Narito na naman tayo mga kaibigan. Welcome back sa Bros of DK. Ako si Leslie sa likod ng camera, kasama si Sir Danny. Hello sa inyong lahat. Nagfi-film na naman tayo sa isang interesanteng abandonadong lugar dito sa Portugal. Grabe, tingnan mo ang likod bahay na ito. Matagal na itong inabandona. 22 taon na mula nang iwan ang lugar na ito pagpasok ng bagong milenyo. Pero may kakaiba at kawili-wiling kwento ito sa totoo lang. Kwento, sinusubukan pa rin naming alamin dahil ang pamilya Mata ay nawala na lang bigla sa isang punto. At sa tingin namin, literal silang tumakas papuntang Alemanya. Bakit? Wala kaming ideya. Kaya nandito kami ngayon at kaya susubukan naming alamin ang misteryosong kwento sa loob ng napakalaking lugar na ito. Literal na napakalaki talaga. Sa tingin ko, ito na ang pinakamalaking lugar na fina-film natin sa seryeng ito. Tama? Oo, sa tingin ko nga. Karamihan sa mga kwarto ay hindi maganda, pero may kamanghamangang bagay sa likod ng mga ito. Kaya abangan nyo yon. Ang una kong gustong ipakita pagpasok sa bahay ay isang simpleng cabinet ng kuryente. Pero, Sa harap ng panel, makikita ang painting. Malamang isang tanawin sa Germany o Portugal, pero mas mukhang Germany. That doesn't snow here. Felia, Zelia. Zelia? Oo, si Zelia ang kapatid ng mga kapatid. Oo. Isa siya sa mga kapatid sa bahay at siya ang nagpinta nito noon. Ginawa niya ito para sa bahay. Makikita mo kung paano literal na sinakop ng mga baging ang pirasong iyon. Maliit na pasukan papunta sa bahay. Pagkatapos, may tigisang kwarto sa bawat gilid. Isa sa gilid na ito para sa mga bata malamang. Kaunti na lang ang natira sa mga kwartong ito. Pero gaya na nakikita mo, nagkakandurog-durog na ang lahat. Pero maayos pa rin ang kama. Wow. Portuges na kama, gaya nga nakikita mo. Oo. Napakakaraniwan, napaka-tradisyonal, pero medyo maluwak. Lumang mga kasangkapan. Oh. Bumigay na rin ang panamupuan matapos ang 20 taon. Tumigil na ito sa paggana. At dito naman, meron tayong isa pa sa mga kwarto ng mga bata. Isang napakaliit na kama, masasabi ko.
Kamangha-mangha na nandun pa rin ito kahit unti-unting bumagsak dito ang mga guho sa mga taon ng pagkakapabayo. Danny, mukhang painting nga naman ni Zilia yan sa tabi mo. Oo, Zilia, tingnan mo yon. Wow, tingnan mo kung paano niya ginawa yan. Ang galing, parang 3D painting. O, ipapakita ko mula sa side na to. Sa tingin ko, gagawin mo yan gamit ang mga piraso ng papel, di ba? Tapos babasahin mo sila at ididikit mo doon. Tama, eksakto. Hindi ako artist, pero parang artist din naman tayo, di ba? Dahil sa mga video natin. Pero ibang klase ng sining ito. Hinahangaan ko talaga ang mga taong naglalaan ng oras at effort sa paggawa ng mga likhang sining na ito. Tingnan natin kung may interesante rito. Sa kasamaang palad, wala, at bawat kwarto ay may kakaibang fireplace din. Gusto ko talaga ito. Sa tingin ko, hindi ito mukhang Portuges. Hindi rin ba? Hindi naman talaga. Mas nagpapaalala ito sa akin ng Belgian o Aleman na fireplace. O, parang yung fireplace na yun ay parang pangunahing bahagi lang. Pero siguradong ginagamit nila yon. Makikita mo ang bakas ng usok doon. At siguradong may mga abo pa talaga doon sa loob. Wow! Wala akong ideya. Sige, magpatuloy pa tayo. Tapos, pwede tayong dumaan dito sa mga pasilyo. Oh, may napaka-Portuguese ako nakikita rito. Nagtrabaho ako sa tile, pero di ko alam ang nasa ibabaw nito. Mahal na ina ng Fatima, basbasan ang tahanang ito. Nossa Senhora de Fatima, parang ang mahal na ina ng Fatima sa Portugal. Sige, abençoe estelar, parang basbasan mo ang bahay na ito. Ah, kaya pala may basbas sa pader. Oo. Nang itinayo ang lugar noong 1870, nasabi ko na ba yon? Dito, may isa tayong banyo. Gaya na nakikita mo, nandyan pa rin lahat ng gamit. Hindi ko maintindihan kasi buhay pa ang 2 anak na babae at 1 anak na lalaki. At malamang, buhay pa rin ang kanilang ina. Pero hindi sila kumuha ng kahit ano o hindi na sila bumalik dito kailanman. Malaki ang posibilidad na nakatira na sila ngayon sa Alemanya. Pero bakit iiwan ang isang napakaganda at makasaysayang lugar? Pasensya na, may sapot ng gagamba sa bintana ko. Ang daming sapot ng gagamba. Tingnan mo ang pinto. Grabe talaga. Napakalalaking sapot ng gagamba. Tingnan mo ang kwartong ito. Nandyan pa rin ang mga lugar na di natin mapuntahan dahil sa mga gagamba, pero nasakop na ito. Parang kinuha lang talaga nila ang mga gamit nila at hinayaan nila itong mabulok sa paglipas ng panahon. Oo, tama ka. Tuloy tayo dito. Ang astig ng hagdang ito, bro. Wow! Sobrang liit talaga. Gusto kong umakyat pero bago yan, tumingin ka muna sa likod dahil kakadaan mo lang sa mga pintuang may stained glass. At ang ganda nila tingnan. Pwede mo ba silang isara? Hindi, bulok na talaga sila sa ilalim. Ang gandang stained glass dito. Sa tingin ko, papunta sa attic ang hagdanan na to. Masyado ba itong maliit para sa akin? Heto na tayo. Take it. Sige. Ay, mainit na talaga dito. Ay, grabe. Atik ito, maganda ka na. Ay, naku! Itong sangkatauhan. Ay! Tingnan mo yan. Grabe yan. Mayroon tayong napakaliit na kama dito sa kanan. Malamang, ito ang dating kama ng isa sa mga katulong na nagtrabaho para sa bahay na ito. May isa pa tayong kama. Tingnan mo, may mga sticker sa maleta ng Lufthansa, ang airline ng Alemanya. Kumpanyang panglipad ng Alemanya na pinapatakbo ng gobyerno. Kaya maraming bagay na may kaugnayan sa Alemanya, pero siguradong hindi Aleman ang mga taong ito. May malaking butas sa kisame. Wow! Tumutubo ang baging sa loob. 2 larawan kasama ang mga dalagang ito. Naku, puro relihiyosong larawan pala. Oh, at tingnan mo ang kahon na ito. Punong-puno ng mga tradisyonal na Portuguese na sombrero na nakalatag sa ibabaw ng kama na ito. Sige, tingnan natin sa bahaging ito. Ang engrande. Espasyo sa attic. May naiwan pang panggapas ng damo dito. Pwede tayong dumaan dito.
Kailangan kong sumiksik palabas kasi punong-puno ng gamit ang buong sahig. Mga wallpaper na ginagamit nila para palamutian muli ang bahay. Sige, dito sa side na ito, dagdag lang itong espasyo para imbakan. Kailangan ko talagang iwanan ang attic na ito dahil parang pugon talaga dito sa taas. Sobrang init na talaga ngayon dito sa Portugal, pero grabe talaga ang init dito. Grabe naman. Masaya akong bumaba ulit. Diyos ko! Nagmumura ka. Literal ba talaga? Oo. Oh, kita kong kislap sa mukha mo. Sige, tara pa tayo. Parang imbakan ng mga dokumento at libro at siguro lahat ng may kinalaman sa negosyo nila sa alak na pinapatakbo nila sa loob ng maraming taon. Gusto ko yung nakaukang bahagi ng pader doon. Kasama pati lahat ng librong naiwan doon. Ang ganda. Ang buong bahay ay literal na napapalibutan ng baging at mga halaman at dahan-dahan na itong pumapasok sa loob. Gusto ko talaga makita ulit ang bahay na ito pagkalipas ng 20 o 30 taon. Ang baging ay ganap na. Ang kinina nito ang buong bahay. Hindi mo na halos makita ang bahay sa labas. Parang? Puro baging lang makikita mo. Sige. May 2 kusina sa bahay at ito ang isa sa mga nauna. Sa tingin ko, isa ito sa mas maliliit na kusina. Alam mo ba, Renny, kung bakit may maliit at malaking kusina sa ganitong bahay? Oo. Sa Portugal, ang mas maliit na kusina ay para lang sa pangkaraniwang pagluluto. Ang mas malaking kusina ay para sa mga pagtitipon o halimbawa kung gusto mong magprito ng isda o magprito ng kahit ano. Kaya di mo nadudumihan ang kusina na to? Hindi nadudumihan, hindi pumapasok ang amoy sa loob ng bahay. Malamang may isa pa silang kusina sa labas nito. Oh! Ito. Oo, nakita ko na yung isang kusina. Sige. Gusto ko ang mga countertop na marble dito. Wow! Yung marble na lababo sa ilalim. Matibay talaga. Malamang tatagal ng habang buhay. Pati itong pinto dito. Tingnan mo yan. Gawa talaga lahat sa marmol. Kung hindi pa yan magarbo, ewan ko na lang. Ang mga marmol sa Portugal ay simple lang, hindi magarbo. Talaga? Wow. Hindi mo napansin? Hindi. Lahat ng kusina may marmol. Karaniwan lang yon. Mayaman siguro kayo. Marami lang talagang marmol sa Portugal. Tingnan nyo, may naiwan pang 2 litrato. Itong babae. Malamang nanay ng pamilya ito. Siguradong hindi ito bahay. Hindi. Siguro ito ang anak niyang si Rogerio. Wow, tignan mo siya. May German siyang trucks at baril. Siguradong hindi ito kasuotan ng Portuges. Maaring isa ito sa mga anak na babae, pero dahil luma ang litrato, posible ring ang ina. 425, sabi sa likod. Kawili-wili. Danny, parang ibang kusina yon. Kilala ko yung tiles. Sige, kukunin ko na at ipapakita ko sa'yo mamaya. Oo, pwede mong hawakan. Salamat. May naiwan pang ilang bote ng alak dito. Dati nila itong ginagawa at walang label, pero itong isa may label kaya hindi yon. Table wine. Table wine. Sige. At ang alak na pang mesa sa kusina, talagang bagay syempre. At pati na rin ang mga hulmahan sa pagbebak at lahat ng naiwan pa rito. Talagang interesante makita ang lahat ng yon. Isa pang bagay, yung kabinet na yan, talagang gusto ko yan. Parang nakabaon sa pader ang kabinet, pero gusto ko talaga ang mga kulay at detalye nito. Karaniwang Portuges. Nandito ang pantry ng kusina. May gamit pa sa loob niyan. At hindi ba naging kwarto rin ito dati? Tinanggal na nila ang kama dito. May banyo sa gilid dito. Oo, tama. Dito naman, may parte ng bahay na parang opisina. Isa sa mga may-ari ng bahay ay dito kadalasang nagtatrabaho at ginagawa ang accounting ng pagbebenta ng alak at iba pa. Dito, may naiwan pang kalendaryo mula 1900 at 1991 taon bago tuluyang iniwan ang lugar na ito. Narito rin ang isang secretary desk.
Nandun pa rin ang lahat ng gamit sa ibabaw niyan. Wow, ang galing! Nakita mo ba? Ganito pa rin ito gumagana. Maganda. Mukhang tapos na ang araw ng trabaho. Parang organ kapag ganyan ang pagsara. Eksakto. Kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Maganda. Wow! Sige, pasok pa tayo sa loob ng bahay. Pagbalik ko, napansin ko may skylight na ulit dito sa itaas. Talagang katangiang Portuges ito ng mga ganitong palasyo at bahay. Makikita mo ito kahit saan dito. Hindi sila kasing bongga ng French skylight. Simple lang para makapasok ang liwanag. Para lang makapasok ang liwanag. Ang mga bahay noon ay itinayo ng walang kuryente. Gumawa sila ng paraan para magkaliwanag. Dapat din nating banggitin na ang bahay na ito itinayo noong 1870 ay bago pa nagkaroon ng kuryente sa Portugal. At dito. Kita mo? Lahat ng mga kable ay literal na idinagdag lang sa ibabaw ng lahat. Diyan mo malalaman na ang bahay na ito ay malamang mahigit 100 taon na ang tanda. Wow, ang ganda ng kwarto na ito. Oo nga pala, hindi ko pa naipapakita ang buong kwarto. Pwede mo ring ituro ang kisame? Napaka-interesante ng piraso na yan. Typical din itong Portuges, may kahoy na kisame na may ukit. Ang chandelier na nakasabit doon. Ang hugis at kulay nito ay simbolo ng Portugal, isang pagkakakilanlan ng bansa. Lahat ng paninindigan ng bansa. Simpleng sopa na naiwan dito at pagkatapos meron tayong mga papel dito sa sopa. Talagang nakadaragdag ang mga ito sa misteryo ng bahay na ito. Halimbawa, ito dito. Kita mo, mula ito nung 1800 at 1983 at nakadirekta sa Germany. Pero ang nakapagtataka dito ay 285,000 ito. Dollars. Nasabi ko yon kasi noong 83 Deutschmark pa ang pera ng Germany at kaya mukhang may palitan sila ng pera kahit di malinaw ang dahilan. Tama. Sandali. Ito ay skudus. Ang skudus ay kambyo o nagpapalitan sila o nagpapalitan ng tera sa mga bangko. Malamang noon pa kasi para ito sa mga emigrante. Parang gusto nilang tumakas mula sa Portugal sa kung anong dahilan. Bakit ayaw nilang ibenta ang bahay na ito? Bakit? Wala akong alam. Ang dami kong tanong. Talaga? Willie, basta na lang iniwan ang magagandang painting ng anak nila. Zilia, siya ang gumawa nito. Iniwan nila lahat ito dito. Kung ako ang gumawa nito, di ko ito iiwan. Kitang-kita ang pagkabulok ng gusali sa kasamaang palad. May kabinet dito. Nandito pa rin lahat ng gamit sa ibabaw. Mga relihiyosong larawan. Ito ang Portugal. Ang mga tao rito ay dati at hanggang ngayon ay relihiyoso pa rin. At mahilig din silang uminom ng isang basong tubig. Tingnan mo ang larawang ito ng mga batang lalaki. Isa sa kanila ay siguradong anak ng pamilya. Narito na naman sila. Malamang nasa bakasyon sila kung saan man. Malamang nasa mga taniman ng ubas sila. Oo, tama. Kita mo na. Ano ang nakikita mo? Escudo. Escude ang dating pera ng Portugal. Magkano ang halaga niyan? Sa ngayon, 0. Pero noong araw, Wala akong ideya. Kailangan mo pa itong i-convert. Kaya sa tingin ko, kaunti lang. Sobrang kaunti. Hindi ko sasabihin kasi hindi ko alam. Pero ilalagay ko na lang sa screen. oh, sige. Kasi hindi ko alam. Nakikita mo ba itong relikya? Parang lumang telepono ito at ito naman ay maliit na telephone book na pwedeng isabit sa pantalon o keychain mo. Pagkatapos, dala mo na ang mga numero ng kakilala mo kaya kapag nasa telephone booth ka, dala mo ang mga numero ng telepono. Hindi ko na inabutan yan mga kaibigan, pero alam ko ang mga ganitong bagay. Sige, at dito meron tayong upuang naiwan sa tabi ng telebisyon kung saan pwede silang manood ng TV. Itong display cabinet, grabe. Maganda siya, pero sobrang laki rin. Oo nga. Wow. Sobrang gusto ko talaga ito. Kailangan pa nilang tanggalin ang gitnang bahagi. Oo, baka masyadong malaki kasi doon. Malamang. Yung gitnang ukit. Ang pinakakapansin-pansin sa display na ito. Mga kabinet, sa totoo lang,
Kaya pala naamoy ko ang alak. Hindi ba tumutulo yon? Medyo tumutulo nga. Oo nga. Sa tingin ko, matagal na yan tumutulo. Naamoy mo? Oh, Pre. Hindi alak yan, Porto yan. Wow, ang bango nito. Oo. Ang Porto ay Portuges na alak na lalo pang sumasarap habang tumatanda sa paglipas ng panahon. Ilang linggo na ang nakalipas, uminom ako ng 20 taong Sandeman Porto sa Portugal. Talagang napakadanda ang Porto na yon. Hindi ko maamoy. Gusto ko talagang tanggalin ang takip at magsali ng isang baso para sa sarili ko. Oh, masasabi kong gawang bahay yan. Oh, wow. Pwede kang uminom ng portal na alak na 100, baka 200 taon na ang edad. Oh, tumatanda ang portal na alak. Mas marami pa mga bote dito sa side na to, bro. Wow. Puno silang lahat. Oh. Nabali mo ang tapon. Lahat ng ito ay quartz. Ay grabe, parang tindahan ito. Mag-ingat ka. Ay, may gilid pala. Sandali, ano? May kamalig sa ilalim nito. Oh, nandito tayo sa ikalawang palapag. Handa ka na ba? Pwede mo bang isara ang pintong ito? Oo, syempre. Handa ka na ba, bro? Oh, palagi. Laging handa para sa isang pakikipagsapalaran? Tama, laging handa. Ito ang dahilan kung bakit gusto kong mag-explore. May lugar ba ako, Donggo? Sa tingin ko, bodega ito ng alak. Wala pa akong gaanong nakikita. Pwede ba akong pumasok at mag-record? May space ba? Oo naman, syempre. Pumasok ka. Bro! Bro, tinapatan mo ng ilaw at grabe, hindi nga. Ano? Ay, wow. Ito ang kanilang wine cellar nila ito. Ay, wow. Ang sarap niyan. Wow. Pwede mo bang hawakan ng camera para matapos ko ito? Diyos ko, ano nakita natin, bro? Mag-ingat ka, mukhang buhaghag na ang haggang ito. Sa palagay ko, matagal na itong di pinapasok. Hindi masyadong matibay itong bariles na to. Nasa ibabaw ka ng bariles. Sa tingin ko, mas mabuting tumapa ka mula dyan papunta sa pader. Maalikabok dito sa loob. Oh, kita ko ang alikabok sa camera. Diyos ko! Sa tingin ko, ginagawa lang nilang port. Pakihawakan mo muna ito. Kailangan kong kumapit sa pader. Ipakikita ko lang ang dapat gawin ni Danny, ang totoong pirata. Tunay na pirata. Portuhes na pirata. Grabe naman pare. Diyos ko, ang dami pang bote dito sa ibaba. Karaniwan talaga sa Portuges ang mga galon ng porto o alak. Ang isang galon ay 5 litro para sa mga gumagamit ng metric system. Puno ba yan o walang laman? Walang laman. Walang laman. Karamihan sa kanila ay walang laman. Sige. Gaya ng dati, kailangang amuyin ko ito. Maamoy mo rin. Matagal na ang buteng ito. Yan ay porto. Bro, ang bango nito. Sige, paamoy nga. Pasensya na. Pero mas matamis ito. Hindi gaano matamis. Tara na. Gagawin ko ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa noon. Hindi mo inumin yan. Sige, alam kong porto ito at tumatanda na. Pwede itong inumin. Tara na. Alam kong pwede itong inumin. Maganda ang pagtanda nito. Pero pwede pa rin itong inumin. Malinis naman, kahit paano. Oo. Pakilinis naman ito. Alam kong iniisip ninyong baliw ako. Pero Europeo ako at alam kong maganda ito. Oh, maganda ako. Ako'y Portuguese. Sige, sigurado. Lilinisin ko ito. Hindi ako makapaniwala na iinumin mo yan. Hindi. Gagawin ko talaga ito.
Bro, ang bango talaga. Alam ko. Alam ko ang bango talaga. Alam ko. Oh. Hindi ka panipaniwala. Hindi. Hindi ka panipaniwala. Di ako makapaniwala na ginawa mo yon. Sige na, tikman mo. Gawin mo lang. Pipilitin mo talaga akong gawin to. Diyos ko. Humigop ka lang. Diyos ko, ang bango nito. Gawin mo lang. Masarap to. Talagang masarap. Magtiwala ka sa akin. Masarap to. Paano? Nandito na yan siguro mga 30-40 taon na. Pero Diyos ko, paano? Ay grabe, masarap siya. Hindi, tigilan mo na ang pagtingin. Diyos ko, meron na mukha itong? It tastes. Parang gawang bahay kasi medyo mas matamis ito. Oo, sobrang tamis nito. Iba ito sa natikman ko sa Porto. Yung isa ay 20 taon. Ito ay hindi bababa sa 40 taon. Teka, 2 dekada ng abandonado ang bahay na to. Malamang matagal na talaga to dito. Hindi ako makapaniwala na nagawa lang natin yun. Pre, Ang galing. hindi ako iinom ng alak. Pero iba ang wine. May 20% alcohol ito. Tama ba? Mga 20%. 20%. Depende. Hindi ko alam. Gawa lang ito sa bahay. Pwedeng 20 o 14. Oh. Hindi ako sigurado. Masaya ako sa ginawa ko. Malamang makakakuha ako ng 1,000 komento hanggang mabaliw ako. Pero isulat niya lang gusto nyo. Umiinom ang mga tao ng masarap na port na ito. Hindi. Kaya ako, sa sarili kong ngalan, masasabi kong, Ligtas ito. Ligtas ito. Sige. Lupit ng basement na to, bro. Astigang bariles, ang ganda ng gawa. Malamang ginagamit pang imbak. Oo, sobrang bigat nila. Oh, palagay ko, kinokolekta nila at ginagamit ulit ang mga bote. grabe. Tingnan mo tong sobrang laking bariles sa likod. Ang laki talaga nito. Ang laki talaga niyan. Parang swimming pool ng mga portal. Halatang ito ang hanap buhay nila. Oo. Ito ang pangunahing hanap buhay nila. Medyo tinatamaan na ako sa point na yan. Hindi ba tumataas ang porsyento ng alcohol habang tumatagal? Iyan ay isang tanong na hindi ko alam ang sagot. Hindi ko talaga alam pero sigurado akong lumalakas ito. At mas marami pang bote. May natira pa sa taas, siguradong alak ito. Kita mo, malinaw at puti, parang puting port din. Oh, hindi. Hindi ito port. Sa tingin ko, puting alak lang ito. Oh, mukhang puting alak ito. Ang ganda nitong tingnan. Tingnan mo mga bote ng champagne yan. Ginamit lang ulit para sa sarili nilang alak. Silong ulit. Akyat ako para uminom ng tubig. Tara na. Nalalasing na talaga ako rito. Grabe. Sige, balik na tayo sa taas. Hayaan mong dalhin kita sa susunod na bahagi ng palasyong ito. Kanina lang tinitingnan natin ang gusali at medyo kakaiba talaga kasi itong bahagi na ito ay iba doon sa kabilang bahagi at mukhang may ibang tao na tumira dito at may ibang tao rin na tumira doon. Parang pinagsama nilang dalawang bahay. Dahil magkaiba rin ang estilo ng pagkakagawa ng mga bahay. Medyo. At ito ay parang daanan na tinatahak natin ngayon. Oo. Hindi, ang kwartong ito ang nag-uugnay sa dalawang lugar. Dahil sa ilalim nito ang pasukan. Mamaya ipapakita ko yan sa'yo. Ang pintuang yan ay papunta sa hagdang pababa. At pagkatapos, papasok ka sa pasukan. Ipapakita ko yan sa'yo mamaya. Sige, pero una, ayan mong ipasyal pa kita sa lugar na ito. Medyo magulo ang kwartong ito. At ito ang nagsilbing laundry room ng bahay. Makikita mo pa nga ang isang kahon dito kung saan nila inilalagay ang mga damit. At hindi talaga nila dinala ang kanilang mga damit na talagang kakaiba rin. Buhay pa sila at nasa Alemanya na. Bakit mo balikan para kunin ang damit mo?
Patong-patong na misteryo. Bahagi rin ito ng silid-bihisan. Tumingin ka rito sa kanan. Lahat ng uniforme nila, mga kasuotan at lahat ng may isip mo ay naiwan pa rin dito sa bahay na ito. Grabe yun, tol. Iyan ay bandila ng Sweden. Oh, gawa sa Sweden. Gawa sa Sweden. Wow! Tingnan mo ang laki ng vault natin dito. Baka sa portal, ginagawa yan. Oh, bukas ito! AZ na kombinasyon ng kandado, malamang mga butas ng susi ito. May mga bagay pa rin sa loob, pero sa tingin ko, wala namang mahalagang laman ito. Baka kinuha nila nung umalis ako. Sigurado. Malaki at makapal ang vault na yon. Nandito rin sa itaas ang lahat ng liham na ito. Wow, ang dami nilang pinagsama. Liham ba ito? Palagay ko, sobe lang ang mga ito. Ah, sige. Mga sobre. May skylight din sa kwartong ito. At muli, isang malaking bundok ng mga bagay na malamang gusto nilang dalhin pero hindi nila nagawa. Doon sa likod, naiwan lahat ng mga papel na ito sa mga baul na iyon. Mga magasin, liham at lahat ng bagay mula sa pamilya. Oh, may nakasabit na tradisyonal na kasuotang Portuges doon. Wow, iyan ang suot ng mga Portuges tuwing linggo, lalo na pagpupunta sa simbahan. Sa pangkalahatan lang, hindi lang tuwing linggo. Iyan ay isang Pangkalahatan. pangkalahatang formal na kasuotan. Oo. Mas formal na kasuotan ito. Oh. Wow! At lahat ng sapatos nila at iba pa ay nandito pa rin. Talagang kamangha-mangha. Mga built-in na kabinet. Gusto ko laging makakita ng mga built-in na kabinet, isang karaniwang bagay sa Italia, Pransya, Portugal at Espanya. Sila lang ang mga bansa sa mundo na may ganito. Mga dahon ba ito ng tabako o iba pa? Hindi, mga karaniwang dahon lang mula sa puno. Di ko alam pangalan. Baka sinasabit lang nila dito dahil sa amoy nito. Sige, papasok na tayo sa panlabas na bahagi ng palasyo. Wow! Ipapakita ko sa iyo kung ano ang sinasabi ko kanina. Halika dito! Itong pintuang ito ay literal na nabibiyak na. At dito ka papasok sa isang uri ng bakuran sa labas na talagang tinubuan na ng mga damo. Yung gusali sa gilid ay ibang bahay kaysa sa nasa likod natin. Ipakita mo rin ang mga tile sa itaas. Wow! Tara, baba muna tayo sandali. Sige! Kaya! Ang kwarto sa itaas natin, sa tingin ko. Hindi, ang sala ay nandun mismo sa itaas. At pagkatapos ay yung kabilang bahagi ng bahay. Kaya ang sala ang nag-uugnay sa dalawang bahay sa tingin ko. Oh, At ito ay dito. dahil dito yung lugar kung saan kami naroon. Ito ang imbakan ng alak. Dito yung lugar kung saan kami naroon. Kaya ito. Itong sala. Oh, sigurado. Wow! Maganda ito. Nakikita ko pa nga dun sa itaas na parang may daanan sa pagitan ng dalawang gusali. Oh, may pangatlong gusali pa sa property na ito. Kamangha-mangha kung paano sinakop ng kalikasan ang lugar na ito. Sige, pasok ulit tayo. Tara, pasok pa tayo sa loob ng palasyo. Danny, nakakagiba na ang kwartong ito. Wow! Makikita mo ang isa pang likhang sining ni Zelia. Sa tingin ko si Zelia yon. Oo, gawa ni Zelia. Dito sa sahig, ang still life, ang prutas, ang ubas. Anong klase? Oh, Ano yon? Ang pintura. Ito ang mga pintura, ang mga kulay. oh, grabe. Kaya siguro ginamit niya ang kwartong ito para magpinta. Parang ito ang kwarto niya para sa sining. Oo, parang ganun nga, di ba? Wala akong nakikitang mga paintbrush. Mga frame.
Kita mo, pati mga sketch at lahat ay naiwan dito. Dahan-dahan kong tatanggalin ang mga ito. Ayokong masira ang gawa niya. Tingnan mo to, Danny. Oo nga. Ito ang mga guhit na ginawa niya sa paglipas ng panahon. Malamang ay patuloy pa rin siya nagtatrabaho sa mga bagay-bagay. Talagang kamangha-mangha yan. At pati na rin lahat ng mga sulat na yan sa pader doon. Ay nako, nandyan ang mga numero ng telepono natin. Hindi ako sigurado. Ito yung daanan na binabanggit ko kanina nung nasa labas tayo. May pulang karpet na nakapalibot dito, nakalatag sa ibabaw nito. Nandito ang hagdanan at yun ang kwarto na di mo pa napapasok. Iyon ang isa pang kusina. Iyan ang tinatawag mong mas formal na kusina o hindi formal. Karaniwan lang na mas malaki yon o mas malaki nga. Normal lang ito. Karaniwan, mas malaki lang ang espasyo. Halimbawa, kung gusto mong maghapunan at ayaw maglipat ng gamit, dito ka lang maghihintay kasama ang pamilya. Pero napakagandang bahagi ito ng bahay. Gusto ko ang tile sa pader. Talagang disenyo ng Portuges. Meron ka pa ba nung litrato na binigay ko kanina? Nasa bulsa ko, Oh, salamat po sir. Sa totoo lang, naniniwala ako. Nakikita mo ba yung ref doon sa likod? Dito yon. Dito mismo. Nakatayo siya. Dito mismo. Ganito. Al-ala yan ng lalaki. Oh. Wala akong suot na German training suit. nakuha mo na ang ibig sabihin. Malamang buhay pa siya at naiwan dito ang litrato niya. Pare ko. Wow! Tingnan mo to. Dati sabay-sabay kumakain dito ang pamilya. Parang nakikita mo pa sila rito. Ano ang dahilan kung bakit nila kailangang umalis mula sa Portugal? At bakit ko iniwan ang lahat ng ito? Isang napaka-interesantang piraso ng kasangkapan ito. Isang maliit na bangko. May parang upholstery sa mga gilid. At dito makikita mo ang fireplace o lutuan gaya ng nakikita mo na may pugon ng tinapay sa ibaba. Ang normal na oven ay nandito. At dito ka ba talaga tatayo at magluluto? Oh, Wow! Oo, nakikita kong may ilaw sa taas. Tapos, nakausli ng buo ang tsimenea. At dito, ang nanay o ang katulong o ang tatay, kahit sino na nagluluto ay tatayo dito sa ilalim. At magluluto gamit ang magandang kalan na ito. Wow! Kompartamento para sa mainit na tubig. Ang bahagi ng oven. namoy mo pa rin ba ito? Oh! Ang abo. Tama, 20 taon na ang lumipas. Oo, namoy pa rin. Pagkatapos, dito banda ang kusina mismo. Talagang kamangha-mangha. Nakikita mo ulit? Oo, marmol ang ibabaw. Sa mga kusina, palaging marmol ang ibabaw. At syempre, magaganda ring mga tile. Wow. Sige. Pagkatapos, dumiretso tayo sa huling bahagi ng palasyo. Ang una kong nakita dito ay isa na namang banyo, kaya bawat bahagi ng palasyong ito ay may sariling banyo para sa mga nakatira sa bahaging yon. Wow! Gusto kong pulang karpet dahil natatakpan nito ang buong pasilyo. Ang galing talaga. Sobra. Pakiusap, mag-ingat ka. Sir, Napakataas din ang kisame dito. Sobrang gusto ko talaga ang mga kisame. tingnan mo. Pasensya na sa pagtuturo. Napapansin mo ba ang pagbabago sa dilaw? Tapos nagiging dark brown na siya. At pati na rin ang taas. Oo, sobrang nagbabago rin ng taas. Para talagang palasyo ang pakiramdam dito sa bahaging ito. At yung kabilang side, parang bahay lang talaga masasabi ko. Oo. Ito ang mahahalagang bahagi. Tama. Siguro ito ang simula nung medyo maharlika pa ang mga tao at dinadagdagan na lang nila. Ideya lang. Hindi. Hindi, pero tama ka. Oo, tama ka talaga. Halos wala ng laman ang kwartong ito. Ubus na, pero makikita mo pa rin ang mga kahon at gamit doon. Ipininta nila lahat ng bagay dito.
Sige, maligayang pagdating. Sa loob ng tirahan. Ay, grabe. Wow. Ang ganda ng kwartong ito. Maliwanag ang kwartong ito. Tingnan mo yung salamin na nakasabit doon sa pay dirt. Wow, napakaganda ng pirasong yan. Tingnan mo yan. Yung pangunahing palamuti, nandun pa rin ang korona. Magandang gintong pinta ito. Wow. Uy, ang ayos natin tingnan. Ngayon lang ako nakakita ng salamin na nakasabit ng ganyan. Talagang kakaiba gawin yan? Ako rin. Sa tingin ko, baka isa yan sa mga apo o dating nakatira sa bahay na to. Isang ninuno. Ninuno, yun ang salitang hinahanap ko. Oo. May nakikita rin akong ilang bagay sa sopa na ito. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito, Danny? Hindi, kasi Olandes ang nakasulat. Hindi ito Olandes. Kundi Aleman. Pasensya na, tingnan mo, ito ang Das Geld. Ibig sabihin nito ay ang pera. Heto siya, nagbibilang ang pera. Sa tingin ko, libro ito tungkol sa kasaysayan ng pera. Gustong gusto ko ito at nais ko talagang basahin dahil interesado ako sa ekonomiya. Mas marami pa. Itong mga kahangahangang pinta. Oh. Maari kayang si Zilia ito? Malamang hindi ko alam. Maganda siya. Wow. Mukha ba siyang Portuges? Oo. Sige. Sige, pinag-iisipan ko pa. Pero oo, siguradong Portuguese sila na lumipat sa Alemanya. Pero Oo. may relihiyosong paglalarawan doon. Wow. Tingnan mo ang mga kurtinang ito, nakakatuwa sila. Oh. Mukha silang mga lambat ng pangingisda. Oo. Wow, ang gaganda nila at ang ganda ng pagkakagawa. Malamang maraming mano-manong paggawa ang ginamit. Sa tingin ko, papunta na naman dito si Celia. Pasensya ka na, Danny. Si Celia na naman, nakasabit dito sa pader. Tingnan mo itong piraso na ito. Kamangha-mangha talaga. Akala ko gawa sa papel, pero kahoy pala. Hindi, ito ay cork. Sa totoo lang. Ay, wow. Muli, inukit ito ng mano-mano. Talagang pirasong Portuges ito. Walang pirma, pero parang kamukha na nakita natin sa unang kwarto. Pwede nating ipalagay na gawa ito ni Zilia dahil karamihan ng likhang sining dito ay siya ang gumawa. Isang diaryo mula noong 1982. Grabe, anong lugar ito? Kumaway ka ba sa salamin? Hindi. Hindi ko ginawa. Ayos lang yan. At may isa pa tayong huling kwarto dito na may maganda ring piano sa loob. At ito ay isang German na piano. Gustav Lutzu Braunschweig. Dito sa lugar na ito, kaunti lang. Inangkat nila ito sa pamamagitan ng kumpanyang Portuges sa Porto, gaya ng nakikita mo. Gustong gusto ko ang painting natin sa ibabaw ng piano. Yung batang babae na may pusa, may umiiyak doon. Ay grabe, ang ganda. At malamang ito rin ang mga ninuno sa makabilang gilid ng pintuan. Ang lalaki. Ang babae, nakita ko na siya noon. Siya rin yung nasa kabilang kwarto. Ang mga ninuno ng pamilya. Tingnan mo ang suot niyang korset. Mukhang sobrang hindi komportable yan para sa akin. Oh, grabe. Patungan nito ng telepono, tama ba? Oh. Pero ito ay isang standard. Walang larawan dito sa ibaba. Malamang isa ring ninuno. Oh, Atali Futika Fifiko. Mirin Porto. Siya lang ang taong gumawa nito. Isa siya sa mga unang litratista noong panahong yon. Wow. Pero sa pangkalahatan, bakantang kwarto lang yon na unti-unti nang nasisira. Oh, mukhang delikado talaga yung kantong yon. Dito ko na lang ipapakita. Tingnan mo dito. Sa palagay ko, dati rin itong kwarto. May cabinet dito. Tingnan mo yung drawing dito sa sahig. Nakasulat din ba dito ang Zillier? Mabasa mo ba?
Hindi. Ibang gumuhit nito. Noong 1969. Wow. Pwede ko ba itong buksan? Mukhang nabubuksan naman. Wala namang laman sa loob. At isang kabinet. May naiwan na ilang damit doon. Sige. Kailangan mong mag-ingat talaga dito. Mag-ingat ka, ramdam ko talagang umalog ang sahig. Oh. Gusto mo bang kumuha ng isa doon? Mayroon sigurong may hika na nakatira dito sa bahay na to. Sa kabila, oh. Oh. Gumagana pa rin. Oo, gusto kong kumuha ng isa sa mga ito. Ay, grabe. Ang ganda niyan. Wow, totoo ba yan? Totoo yan? Oo, totoo yan. Wow. Ay grabe, ginawa pa nung 1970. Hindi ko mabasa ang pangalan. Hindi ko alam, hindi ko mabasa. It's beautiful. Ibalik na natin. May isa pang magandang virus. Isang huling bagay, isa pang guhit ng bulaklak ang naiwan dito. Tapos, may ilang bulaklak na nandito na ng 20 taon nakahiga sa lupa. Literal, na dumikit na sa lupa. Sige, tara na. Parang naglalaro pa rin siya. Ang ganda ng lugar na to, Danny. Sobrang nag-enjoy akong maglakad dito. Kamangha-mangha ang lugar pati ang pamilya. Wala pa ring solusyon sa mistering yon. May nakuha na kaming ilang sagot, pero bakit sila umalis nang walang dinala? At bakit buhay pa sila at hindi binibenta ang bahay na ito? Malabong masagot ang mga misteryong yan, maliban kung makontak ang pamilya. Salamat sa panonood ng video ngayong linggo. Ang ganda ng lugar na napuntahan natin at naipasyal ko kayo dito. Kung nagustuhan ninyo, pakilik ang video, mag-subscribe at magkomento. May link din sa description para sa Patreon. Suportahan ninyo kami para makalibot at mag-video ng mga kamanghamangang lugar sa mundo. Salamat sa inyo. Magkita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa pang kamangha-manghang episode. Paalam.